Ano ang nabubuhay sa 11 kilometro sa ilalim ng pinakamalalim na bahagi ng mundo? Mahigpit na ipinagkaila ng mga siyentista na mayroong anumang nabubuhay doon. Napakalaking presyon na kayang tunawin ang buto. Ganap na kadiliman kung saan walang sinag ng araw na makakarating. Tubig na mas malamig pa sa yelo, ngunit nagkamali sila. Sa impyernong kapaligiran na iyon, may mga kamangha-manghang nilalang na natuklasan, mga isda na may translucent na balat, mga higanteng hipon na may aluminum na baluti, at isang 20 sentimetrong organismo na binubuo lamang ng isang selula. Paanong nangyari ito? Bakit sila nakaligtas doon? Ngayon, lulubog tayo sa kalaliman ng Hukay Mariana. Mariana Trench, na sinasabing mas mahirap puntahan kaysa sa buwan. Mga 340 kilometro timog kanluran ng mga pulo sa kanlurang Pasipiko, may isang malaking sugat na bumabagtas sa ibabaw ng daigdig. Ang siwang na ito, na kurbada tulad ng isang buwan, ay ang Hukay Mariana. Ito ay nagdudulot ng takot, na tila ang daigdig ay bumuka at hinihila tayo sa walang katapusang kadiliman. Hanggang ngayon, 3 tao lamang ang nakarating sa pinakailalim nito. Samantala, 12 indibidwal na ang nakalakad sa ibabaw ng buwan. Mas mahirap abutin ang Hukay Mariana kaysa sa buwan. Sa pinakailalim, pinakamalalim at pinakamadilim na dulo ng bangin na ito ay nakalagay ang Challenger Deep. Ang deep, kailaliman, ay tumutukoy sa pinakamalalim na lambak sa ilalim ng karagatan, tulad ng pinakamababang bahagi ng isang lambak sa lupa. Ito ay nasa 10,935 metro. Katumbas ito ng pagpapatong-patong ng humigit kumulang 40 dalang ulit ng taas ng PBCom Tower, isa sa pinakamatatangkad na gusali sa Pilipinas. Ang Hukay Mariana ay ang malaking lambak at ang Challenger Deep ay ang pinakamalalim na bahagi nito. Paano nalikha ang ganitong sukdulang lugar? Ang malalaking plate na bumubuo sa ibabaw ng daigdig na magkakadikit tulad ng mga piraso ng basag na balat ng itlog ay nagbabanggaan. Ang isang plate ay nadidiin sa ilalim ng isa pa. Ang Pacific Plate ay patuloy na bumababa sa ilalim ng Mariana Plate na lumilikha ng malalim na bali sa crust ng daigdig. Ang prosesong ito ay nagaganap pa rin hanggang ngayon. Tinatawag ng mga siyentista ang pinakamalalim na lugar na ito bilang Hadal Zone Zona ng kalaliman. Ang pangalan ay nagmula sa Hades, ang underworld sa mitolohiyang Griego. Bakit mayroon itong nakakatakot at malungkot na pangalan? Dahil sa ganap na kadiliman, temperatura ng tubig na malapit sa pagyeyelo, labis na kakaunting pagkain, at presyon na hindi kayang isipin. Ang presyon ng tubig dito ay katumbas ng bigat ng 5 elepante na nakalagay sa lapad ng iyong palad. Ang ordinaryong submarines ay makakayanan lamang ang lalim na 600 metro. Ang Challenger Deep ay 18 beses na mas malalim. Hindi ba nakakatakot? Ang ganitong sukdulang kapaligiran ay parang ibang planeta. Isang lugar kung saan umaagos ang malamig na tubig sa ganap na kadiliman at dinidiinan ng napakalaking bigat ang lahat. Tanawin na hindi nagbago sa loob ng libu-libong taon. Mga bato na hindi pa nasisinaga ng araw. Ito ang pinaka-alien na lugar sa daigdig. Sa loob ng mahabang panahon, naniniwala ang mga siyentista na imposible ang buhay sa ganitong sukdulang kapaligiran. Ngunit noong Pebrero 23, 1960, nagbago ang lahat. Sumakay ang siyentistang Swiss na si Jacques Piccard at ang lieutenant ng U.S. Navy na si Don Walsh sa bathyscaphe na tinatawag na Trieste. Ang dingding ng cockpit ay may kapal na 7 centimeters, halos katumbas ng 2 daliri ng matanda. Ang loob ay masikip, halos hindi kasya ang 2 tao. Ang 5 oras na pagbaba ay puno ng panganib. Sa lalim na 90 metro, nagkaroon ng crack ang salamin ng observation window. Sa isang tunog, nagsimulang mabasag ang salamin. Sa kabutihang palad, hindi na lumaki ang crack. Nakamit nila ang pinakailalim ng Challenger Deep, ang una sa kasaysayan ng tao. Ngunit dahil sa pinsala sa window, 10 minuto lamang silang nanatili sa seabed. Ano ang nasaksihan nila sa maikling oras na iyon? Nang sinindihan nila ang kanilang mahinang ilaw,
may gumagalaw sa ganap na kadiliman. May buhay. Isang maputlang hipong anyong nilalang ang lumalangoy tulad ng multo at isang isdang kasing tulad ng dapa ang dumulas sa seabed. Paanong nakaligtas ang mga ito doon? Ang pagtuklas na ito ay nagbigay ng pagkamangha at pangamba. May buhay sa lugar na hindi dapat may buhay. Pagkaraan ng 50 taon, noong 2012, nag-iisa namang bumaba ang direktor ng pelikula na si James Cameron sa parehong lugar. Nagtagal siya ng 3 oras sa seabed. Ang footage na kinuna niya ay naglalaman ng mas nakamamanghang mga bagay. Ito ay isang malaking banig ng mikrobyo na may anyong filament. Ang filament ay tumutukoy sa manipis at mahabang hugis tulad ng sinulid. Ito ay parang carpet na hinabi ng mga bakterya na parang sinulid, isang kakatuwang tanawin na makikita lamang sa ibang planeta. Paano nabubuhay ang mga bakterya na ito? Karamihan sa mga nilalang sa daigdig ay umaasa sa enerhiya ng araw. Ang mga halaman ay gumagawa ng enerhiya sa pamamagitan ng photosynthesis at ang mga hayop ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain nito. Ang photosynthesis ay ang proseso kung saan ang mga halaman ay gumagawa ng pagkain mula sa sikat ng araw. Gayunpaman, walang sikat ng araw na umaabot sa 11 kilometro sa ilalim, kaya saan sila kumukuha ng enerhiya? Nakakagulat, kumukuha sila ng enerhiya mula sa mga kemikal na inilalabas ng mga bato sa seabed. Kung paanong nakakakuha tayo ng kuryente mula sa baterya, ang mga bakterya na ito ay kumukuha ng enerhiya mula sa mga kemikal. Gumagawa sila ng enerhiya sa pamamagitan ng pagkain ng mga kemikal tulad ng hydrogen sulfide o methane. Noong 1996, may natuklasan na kamangha-manghang nilalang ang unmanned submersible ng Japan na Kaiko. Isang higanteng hipong anyong nilalang ang lumitaw sa ilalim ng ilaw na umaabot sa 34 sentimetro ang haba. Ito ay 10 ulit na mas malaki kaysa sa karaniwang hipon. Ito ay pinangalan ng Hirondellea gigas, isang higanteng amphipod. Ang amphipod ay tumutukoy sa maliliit na crustaceans na may matigas na shell tulad ng hipon o alimango. Ngunit may kakaiba. Bakit nabuhay ang nilalang na ito doon? Maraming marine organisms, kabilang ang mga amphipod, ang pinoprotektahan ng isang exoskeleton balangkas panlabas na gawa sa calcium carbonate, ang material na bumubuo sa balat ng kabibe o balat ng itlog. Ang exoskeleton ay ang matigas na balat sa labas ng katawan, tulad ng baluti na isinusuot ng mga medieval knights. Ang problema ay tinutunaw ng matinding presyon sa kalaliman ng material na ito, tulad ng pagtunaw ng asukal sa tubig. Gayunpaman, halos 11 kilometro sa ilalim, pinanatili ng higanteng amphipod na ito ang isang buong exoskeleton. Paanong nangyari iyon? Nalutas ang misteryo sa mga sumunod na pag-aaral. Ginagamit ng Hirondellea gigas ang isang shield na nakabase sa aluminum. Ang aluminum ay ang parehong metal na ginagamit natin sa paggawa ng lata ng inumin. Naglalabas sila ng mga espesyal na kemikal sa kanilang digestive system habang naghahanap ng pagkain na kumukuha ng aluminum mula sa putik ng seabed. Ang kinuhang aluminum ay inilalagay bilang coating sa exoskeleton na pumipigil sa pagkatunaw nito. Ito ay isang sopistikadong baluti na ginawa ng kalikasan. Hindi ba kamangha-mangha na ang isang nilalang ay gumagawa ng sarili nitong baluti na metal? Ang higanteng amphipod na ito ay nagsisilbing tagalinis, kumakain ng lahat ng organic debris na bumababa mula sa itaas. Mas nakakagulat pa, nagtataglay sila ng mga enzyme na kayang mag-decompose ng kahoy. Ang enzyme ay isang espesyal na kemikal na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain. Kapag ang mga piraso ng kahoy na nagmula sa lupa ay lumubog sa seabed, sila ang nagdi-decompose nito. Sa mga nakaraang taon, mas maraming nilalang ang natuklasan. Noong 2014, natuklasan ang isang isda na tinatawag na Mariana snailfish. Ang isdang ito, na nabubuhay sa 8,000 metro, ay may kakaibang hitsura. Ang mga mata nito ay halos vestigial, walang gamit, at ang balat nito ay translucent, malinaw,
kaya makikita ang mga internal organs tulad ng isang invisible man. Bakit ito nag-evolve sa ganitong paraan? Ang katawan nito ay parang jelly, isang resulta ng adaptasyon sa matinding presyon. Sa halip na matitigas na buto, binubuo ito ng cartilage at flexible tissues upang pantay na maikalat ang presyon. Ang cartilage ay ang malambot na buto na bumubuo sa ating ilong o tainga. Marami pang kakaibang nilalang sa trench. Ang cenophiophores ay lumalaki hanggang 20 centimeters ang diametro, ngunit binubuo lamang ng isang selula. Ang selula ay ang pinakamaliit na unit na bumubuo sa katawan ng isang nilalang, at karaniwan ay napakaliit na makikita lamang sa ilalim ng microscope. Ngunit ang nilalang na ito ay lumalaki hanggang sa sukat ng palad mula sa isang selula lamang. Paanong magiging ganito kalaki ang isang selula? Ang predatory sea snail ay nakakabit sa dingding ng trench at kapag may biktima na lumalapit, bigla itong sumisipsip ng tubig para mahigop ang biktima tulad ng isang vacuum cleaner. Ang deep-sea hatchetfish ay gumagamit ng bioluminescence para mag-camouflage. Ang bioluminescence ay ang kakayahan ng isang nilalang na gumawa ng sarili nitong liwanag, tulad ng paraan ng pagningning ng alitaptap. Ang pagtuklas ng iba't ibang nilalang ay may mahalagang kahulugan. Ipinapakita nito na ang buhay ay mas matibay at mas madaling umangkop kaysa sa inaakala natin. Nakakahanap ito ng paraan upang mabuhay kahit sa sukdulang kapaligiran. Nagbibigay ito ng pag-asa para sa paghahanap ng buhay sa labas ng daigdig. Ang mga buwan ng Jupiter na Europa at ng Saturn na Enceladus ay pinaniniwalaang may malawak na karagatan sa ilalim ng yelo. Kung may buhay sa Hukay Mariana, may posibilidad na may buhay din sa mga karagatan ng mga celestial bodies sa labas ng daigdig. Ang pag-aaral sa mga nilalang ng Hukay Mariana ay mayroon ding praktikal na halaga. Ang mga enzyme na ginagawa ng mga bakterya na lumalaki sa mataas na presyon ay maaaring gamitin sa mga prosesong pang-industriya dahil kaya nilang gumana sa sukdulang kapaligiran. Ang ilang kumpanya ng pharmaceuticals ay nagde-develop na ng mga bagong gamot mula sa mga deep-sea organisms. Ang pagsusuri sa genetic information ng mga nilalang na ito ay nag-aambag din sa pag-aaral ng pinagmulan ng buhay. Gayunpaman, mayroong malubhang problema. Ang epekto ng aktibidad ng tao ay umabot na sa pinakamalalim na lugar na ito. Noong 2019, ano ang natuklasan ng explorer na si Victor Vescovo sa ilalim ng Challenger Deep, isang plastic bag. Ang plastic na basura ay natagpuan sa 11 kilometro sa ilalim, sa huling sanctuary ng daigdig na hindi pa naaabot ng tao. Ang pagsusuri sa tissue ng mga deep-sea organisms na kinuha ng mga mananaliksik ay nagpakita ng pagkakaroon ng microplastics. Ang microplastics ay napakaliit na piraso ng plastic na nadurog. Ang mas malubhang banta ay ang mga plano para sa pagmimina ng mineral sa kalaliman. Mayroong mga itim na bato na parang patatas na tinatawag na manganese nodules sa seabed na naglalaman ng mga mahalagang metal na kinakailangan para sa paggawa ng smartphones at baterya ng electric cars. Ang ilang kumpanya ay nagpaplano ng pagmimina, ngunit ang prosesong ito ay maaaring ganap na makasira sa ecosystem ng seabed tulad ng pagpapatag ng isang kagubatan gamit ang isang bulldozer. Ang Hukay Mariana ay bahagya pa lamang na natutuklasan. Tinatantya ng mga siyentista na wala pa sa 1% ng kabuuang lawak nito ang nasuri. Nangangahulugan ito na mayroong napakaraming bagong species na hindi pa natutuklasan. Mayroong mga nilalang sa kanila na maaaring magbigay ng mahalagang halaga sa sangkatauhan. Kung mapapawi natin sila bago pa man natin malaman ang kanilang kahalagahan, ito ay magiging isang hindi na maibabalik na pagkawala. Ang mga nilalang sa Challenger Deep ay nagpapakita ng isang katotohanan. Ang buhay ay nakakahanap ng paraan kahit sa mga lugar na tila imposible. Nakakaligtas ito sa ilalim ng sukdulang kondisyon. Ngunit sabay nito, nagbibigay ito ng babala.
Ang aktibidad ng tao ay nagbabanta kahit sa huling hindi pa nagagalugad na lugar ng daigdig. Ang Hukay Mariana ay puno pa rin ng misteryo. Mayroong mga nilalang na nakatago sa kadiliman na hindi natin kayang isipin. Ngayon ang oras para seryosong tingnan ang kalaliman na iyon. Mayroong mga lihim na hindi natin naisip na nakatago doon. At ang susi sa pag-unawa sa hiwaga ng buhay ay naroon. Pagkamangha, takot, at kuryosidad, ang tatlong emosyong ito ang nagdadala sa atin sa kalaliman.